So what's up guys? So welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site, kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for. So what's up guys? So welcome back po sa panibago nating videos, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-restore yung account natin na under review. So we need this information to run your PayPal account smooth. Ayan, so account impact, as of now nakadilaw pa po yung PayPal account natin. So pwede nating i-refund yung money sa customer, send money or payments, receive money, at pwede nating ma-withdraw yung money natin dito sa PayPal. So as of now, meron tayong tatlong resolve. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-resolve yung provide credit card statement. So, unang-una, yan po yung kadalasang problema sa mga PayPal users na walang bank statement at walang credit card statement. So, before po kayong mag-submit ng credit card statement, so make sure guys na yung nilink nyo dito sa banks and cards, kailangan yung bank or debit card na last number, kailangan tugma po yung account number nyo na isa-submit sa bank statement. Kasi yun po yung titingnan ni PayPal, yung account number natin. So like for example, GoTime po yung nilink ko dito. So yung debit number doon, so yun din po yung ilalagay natin sa bank statement. So ang gagawin nyo lang guys is i-edit nyo lang po yung bank statement nyo, tanggalan nyo po ng password kasi may password po yung bank statement ni GoTime. So depende po yan sa bank statement ng bangko at sa debit. So i-edit nyo lang po yun sa WP's Office. So any PDF file na kayang mag-edit ng bank statement. So, editable naman po yung bank statement ni GoTime. Ayan, so mag-add file tayo. So, after nyo po matanggal yung password sa bank statement sa GoTime, so pwede nyo na po yung i-upload dito. So, i-edit nyo po yung name at saka address at debit number is match po dito sa PayPal account. So, wag nyo kalimutan yan guys. Kailangan tugma po lahat ng information sa bank statement at sa PayPal account. So, ang importante doon guys is yung name, address, at debit number sa PayPal ay tugma sa bank statement. So, huwag nyo kalimutan yung guys, yung tatlo. Name, address, account number. So, iba po yung account number sa bank mo at debit number. So, huwag kayong malito dun guys. So, after nyo po ma-submit, ayan, so, sasagutan naman natin yung dalawa pang naiwan na kailangan natin i-resolve. Yung provide more info on your transactions at saka explain how your business works. So, unahin natin yung provide more info on your transaction. So, lahat ng transaction ID na hiningi ni PayPal, kailangan natin sagutan yan. And pipiliin natin is yung I'll share more details about the transaction. So, i-paste nyo lang to guys. The service was delivered electronically, thus it's intangible, does not require shipping. Click natin yung submit. So, lahat ng hiningi dito na transaction ID, piliin natin yung I'll share more details about the transaction. Then, copy, paste, submit. Ayan, transaction ID. I'll share more, paste, submit. Ayan, so transaction ID. I'll share,
Ayan. So, submit. Ayan po guys. So, after po mag-submit, go to account limitations. And then yung last natin is yung explain how your business works. So, naka-personal account po tayo guys. And applicable din po ito sa mga naka-business account. So, parehas lang po yan ang sagutan guys. Lalong-lalo na sa mga PayPal users na hindi naman nagbebenta. Ayan. So, descriptions, address, events. So, wala naman tayo niyan. So, copy paste lang po ng tatlo and click natin yung submit. So, wag na kayong maglagay ng add file. Go to action, limitations. Ayan. So, maghihintay lang tayo ng ilang segundo. So, after nyo po mag-submit dito ng resolve, kailangan naka-resolve na po yan after mag-submit. So, once na na-submit niyo po 'yan, punta lang kayo dito sa home ulit and i-refresh niyo lang. Yan, so PayPal logo, ayan, boom. So, once na natanggal na po yung red, natanggal na po yung dilaw, ibig sabihin niya na restored na po 'yan kahit walang email si PayPal. So, automatic po 'yan na totally restored at totally fixed na po yung problema ng ating account. So, pwede po 'yan sa business account at saka sa personal account yung sinagutan natin dito. So, again, sa mga naka-resolve ng bank statement, credit card statement, so tanggalan niyo po ng password bago kayo mag-submit or mag-upload ng files kasi once na meron yung password, automatic mag-permanent limit po yung account nyo guys. So, yun lang guys. So, kung may katanungan kayo sa ating video, pwede kayong mag-comment and pwede kayong mag-PM po sa atin guys. And follow for more tips.